Talagang grabe ang tatay ko. Para sanayin ako sa mabuting ugali. Pinabayaan niya akong mamuhay sa hirap ng higit 10 taon. Akala ko noon isa lang akong mahirap na talunan. Hanggang isang araw tiniis kong kumain ng instant noodles sa loob ng 1 buwan. Para makapag-ipon at makipagkita sa girlfriend ko sa isang mamahaling restaurant. Para sa akin ang pagpunta sa ganitong 5-star hotel ay parang karaniwan lang. Ito na siguro ang pinakamagandang suot mo. Ang sinabi ni Chin Mingyu ay parang kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Ngunit wala akong magawang maipangtanggol ang sarili ko. May kakaibang kalmadong aura si Chin Mingyu. Samantalang para sa akin ang lahat ay sobrang hindi komportable. Hindi ko man lang alam kung paano kainin ang pagkaing Pranses sa mesa. Sa sandaling iyon, Mingyu gabi na dapat na tayong umuwi. May bahagyang ngiti sa mukha ni Chin Mingyu habang nagsasalita. Siyempre tapos na tayo. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at lumabas ng restaurant. Kasabay ng malakas na ugong ng Porsche. Unti-unti silang nawala sa paningin ko. Matagal nang napapansin ng chismisong mga waiter ang nangyayari rito. Mahinang sabi ng isang waiter, "Sir, kukunin na po ba namin ito?" Nang makita ng waitress na hindi ako sumasagot, tiningnan niya ang suot kong murang casual na damit. "Sir, kukunin ko na po ito." Habang nagsasalita iniabot ng waitress ang kamay sa plato sa harap ko. Namula ang aking mga mata sa sobrang galit. Paos ang boses kong sigaw. "Sinabi ko bang kunin mo?" Nagulat ang waitress. Hindi sinasadyang umatras ng isang hakbang. Tinitigan ko ang waitress at nagpatuloy sa pagtatanong. Ganito ba ang serbisyo ng isang 5-star hotel? Biglang tumaas ng husto ang boses ko, na nagpalingon ng lahat ng tao sa paligid. Naramdaman agad ng waitress ang matinding hiya, at umurong pabalik. "Bakit sa akin mo ibinubuhos ang galit mo? Iniwan ka ng iba, tapos sa iba mo ibinubuhos ang galit mo. Tingnan mo ang hitsura mong walang silbi. Hindi nakapagtataka kung bakit ka iniwan." Sa takot umatras ng ilang hakbang ang waitress. "Sige, basagin mo, tingnan natin kung kaya mong bayaran. Hindi mo ba alam kung anong klaseng lugar ito?" Hinihingal ako. Ang salitang bayad ay agad nagpakalma sa akin. Tiningnan ako ng waitress at pasiga na sinabi, "Security, bantayan ninyo siya. Huwag ninyong hayaang makatakas." 2 lalaking nasa katanghaliang edad ang pumasok mula sa pintuan ng hotel. Ang isa ay ang tatay ko. Ang isa pa ay ang kapitbahay naming si Lao Jiao. Nakunat ang noo ng tatay ko. Parang pinipigil niya ang matinding galit sa buong katawan. Agad akong lumapit yumuko at tinawag siyang tatay. Hindi maliit na halaga ang 10,000. Baka hindi kayanin ng pamilya ang ganitong pera. Akala ko ay makakatanggap ako ng matinding sermon. "Basagin mo. Kung hindi ka masaya ngayon. Gusto mong magbasag, sige, magbasag ka. Nandito ang tatay mo para sumuporta." Pagkatapos magsalita ng tatay ko, bigla niyang binuhat ang isang upuan sa tabi niya. At buong lakas na ibinato sa salaming pader. Nabasag ng pira-piraso ang malaking bintana ng hotel. Pabilis akong lumapit para pigilan ang tatay ko. "Tay, alam kong nagkamali ako." Isinuksok ng tatay ko ang sigarilyo sa bibig. At pasiga na sinabi sa tabi, "Lao Jiao, basagin." Puno ng bangis ang mukha ni Lao Jiao. Sa oras na matapos magsalita ang tatay ko, agad may dinampot si Lao Jiao at binasag sa paligid. Nakatayo ako sa gilid na tuluyang natulala. Itinapon ng tatay ko ang upos ng sigarilyo. Huling dumampot ng bangko at binasag din sa paligid. Ang marangyang lobby ng hotel ay naging wasak sa napakaikling oras. "Security, security." Agad na nagsilapitan ng mga security ng hotel. Puno ng bangis ang mukha ni Lao Jiao. Halos 1.90 m ang tangkad niya. May peklat ng kutsilyo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay parang isang mabangis na hayop. Pinalibutan siya ng mga security. Ngunit sa itsura ni Lao Jiao, walang kahit isang nang-ahas sumugod. Ibinato ng tatay ko ang huling natitirang paa ng upuan sa kanyang kamay. At naupo lang siya sa magulong sahig. Malakas na hinihingal. Itinapon din ni Lao Jiao ang hawak niya. Pinunasan ng tatay ko ang pawis sa noo. At sinabi, "Matagal na akong hindi ganito kasaya. Tingnan natin kung paano kayo lalabas ngayon. Sa mga sirang gamit na ito malulugi kayo ng husto." Walang pakialam na kumaway ang tatay ko. "Iya, kahit gaano kalaki ang bayaran namin sa hotel iyon mapupunta. Tawagin mo rito ang amo ninyo." Isang Mercedes G na halos 2 milyong halaga ang huminto sa harap ng hotel. Malalaking hakbang na pumasok sa lobby ang may-ari ng hotel. Pagkakita ng waitress sa may-ari, parang nagyayabang na agad siyang lumapit. Magalang niyang sinabi sa may-ari ng hotel, "Boss, sila ang mga bastos na iyon. Tawagin na natin ang pulis." Tiningnan niya ang tatay ko at naglakad palapit. Sobrang pangit ng kanyang mukha. "Mukhang hindi ganoon kagaling ang pamamahala mo. Kilala ko ang ugali ng anak ko. Kung bigla siyang nagbasag ng gamit, siguro may umapak na sa kanyang ulo."
Biglang nanghina ang tuhod ng may-ari ng hotel at halos lumuhad sa harap ng tatay ko. Pasensya na po malaking boss. Ang mga sinabi ng may-ari ng hotel ay sabay na nagpatulala sa waitress at sa akin. Si Lau Jiao lang ang hindi nagbago ang itsura. Nakatayo pa rin siyang seryoso sa likod ng tatay ko. Tumingala ang tatay ko at tiningnan ang waitress. Tatanungin kita pwede bang basagin ang gamit ng sariling bahay. Sa sobrang takot walang masabi ang waitress. Nalalaglag sa sahig ang hawak niyang cellphone. Hindi rin makapagsalita ang may-ari ng hotel. Nakaluhod lang na parang naghihintay ng hatol. Walang problema puntahan mo at tanungin kung kalmado na ang anak ko. Kung hindi pa hayaan mong magbasag pa siya. Kung kalmado na maghanap ka ng maglilinis. Yumuko ang may-ari ng hotel. At marahang lumapit. Nakatingin sa akin na may pilit ng ngiti. Binatang amo ano po ang gusto ninyo? Tiningnan ako ng tatay ko at kumaway. Anak atin talaga ang hotel na ito. Kung gusto mong magbasag ka lang. Ikaw lang ang nag-iisang anak ko. Paano ko hahayaang maagrabyado ang sarili kong anak? Ang sinabi ng tatay ko ay parang nagpatigil sa isip ko. Ang Zenkai Hotel ang pinakamalaking hotel sa Yin City. Dati nadaanan ko lang ito at naiinggit na tumitingin. Ngayon ay biglang nalaman kong atin pala ito. Isa pala akong mayamang anak. Sige naloko ka. Dati masyado ka pang musmos. Kaya hindi namin sinabi ng nanay mo. Panahon na para malaman mo ang ilang bagay. Itinapon ng tatay ko ang upos ng sigarilyo. Tumayo siya at naglakad patungo sa pribadong elevator ng hotel. Lau Jiao maghintay ka rito. Ilang magagandang receptionist ang agad yumuko at may isang lumapit. Pinindot ng maaga ang elevator para sa tatay ko. Medyo hindi pa rin totoo ang pakiramdam ko habang sumusunod sa tatay ko. Sa wakas ay nakahinga rin ng maluwag ang may-ari ng hotel. Nagalit ang binatang amo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa iyo. Kapag hindi masaya ang binatang amo. Ako rin ang madadamay. Punong-puno ng gulat ang mukha ng waitress. Sobrang pagsisisi na halos mamatay sa loob. Nanghina ang dalawang binti, at tuluyang napaupo sa sahig. Sino ang makakaakala, na ang basurang kakahiwalay lang, ay anak pala ng malaking may-ari ng hotel. Sa bahay nga hindi ka naman umuupo ng ganyan katuwid. Bukas aalis kami ng nanay mo para magbakasyon sa abroad. Ha ang bilis naman, gagraduate ka na rin. Ang negosyo sa Yin City ay ipapasa ko na sa iyo. Tinawag ng tatay ko ang isang matandang mahigit 60 taong gulang sa opisina. At iniutos, Lau Chen ang batang ito ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Tulungan mo siyang masanay, naiintindihan. Sinulyapan ako ng tatay ko. Loko ka ang negosyo ng pamilyang Zhang. Hindi maipapaliwanag sa ilang salita. Kunin mo ang card na ito. Tiningnan ko ito at napatanong. Magkano ang laman nito? Sa kakayahan mo ngayon siguradong hindi mo mauubos. Gamitin mo na lang. Biglang tumunog ang telepono ko. Si Kishoy na kibarkada ko sa dorm ang tumatawag. Hindi ba may usapan tayong magkita bago mag-graduate? Naghihintay kami sa harap ng Elephant Bar. Bago pa ako makasagot, ay ibinaba na niya ang tawag. Ngumiti ang tatay ko. Sige napuntahan mo na ang mga kaibigan mo. May ibibigay akong gawain sa'yo gumastos ka muna ng 1 milyon. Huwag mong sabihin na hindi mo alam paano gumastos ng pera. Napamute ako sa sandali, sa tono ng sariling tatay ko. Gumastos muna ng 1 milyon. Gusto ba talaga niyang maging gastador ako? Paglabas ko ng opisina, kinuha ng tatay ko ang cellphone. Maghanda na kayo, may mga bagay na oras na para ipahawak sa batang iyon. Biglang may naisip si matandang Chen. Napangiti siyang mapait at nagsalita. Ginoo, diretso ninyong ipagkatiwala sa binatang amo ang buong negosyo sa Yin City. Para sa binatang amo. Walang problema. Ano naman kung mawala ang isang Yin City? Hayaan ninyo siyang maglaro. Pinakamalala ibenta na lang lahat ng kumpanya sa Yin City. Sumakay ako ng taxi papunta sa Elephant Bar. Pagbaba ko nakita ko agad ang 3 kadorm ko at 4 na babae. Nakatayo sila sa tapat ng bar at palinga-linga. Halatang iritado ang 4 na babae. Mukhang ayaw na talaga nilang maghintay. Binati ko ang 4 na babae. Pero bahagya lang nila akong pinansin. Kahit maayos naman ang itsura ko. Pero suot ko ay murang damit. Sa harap ng makulay na ilaw at alak. Kahit gaano kaguwapo ay walang halaga. Pagpasok sa loob ng bar. Ang pinakamatanda sa dorm na si Kishoy. Pinilit na magdala ng 1,500. Balak magwaldas kahit minsan. Pero sa ganitong nightclub sapat lang iyon sa minimum na konsumo. 12 bote ng beer lang ay ubos na ang pera. Kaya naupo kami sa pinakatagong sulok. Kawawang iniwan ni Chin Mingyu. Kaya uminom para malimutan ang sakit. Kapag nakita ni Chin Mingyu ang 12 beer sa harap mo baka mas matawa pa siya. Sa ganyan mong itsura hindi nakapagtataka na iniwan ka. Ang nagsalita ay si Wang Zi. May kinalaman ba sa iyo ang buhay ko? Lubos ang pangmamaliit ni Wang Zi. Mga ganda halika mamaya sa mesa ko uminom tayo.
Matapos mag-eniaya, umalis si Wang Zi ng mayabang. Pagkatapos sinabi ng 4 na babae na mag-CR muna sila. Pero halos kalahating oras kaming naghintay. Hindi namin namalayan na napunta na pala sila sa mesa ni Wang Zi. Napatingin si Kishoy nang hindi sinasadya. Sabay malakas na hampas ng palad sa mesa. Tumayo siya at diretso lumapit kay Wang Zi. Mahihirap huwag nang magpanggap na marunong mambabae. Pumunta ka sa Elephant tapos 12 beer lang ang dala. Hindi ganito ang tamang laro sa bar na ito. Totoo hindi ganito ang laro. Bigla akong sumigaw. Waiter. Agad lumapit ang isang waiter. Kuya, ano ang kailangan ninyo? Buksan mo para sa akin ang mesa sa gitna. Itinuro ko ang pinakagitnang bahagi ng bar. Pagkarinig nito ni Kishoy, agad niya akong pinigilan. Baliw ka ba? 15,000 ang minimum ng mesang iyon. Huwag ninyo siyang pansinin, hindi niya kaya. Walang silbing tao, huwag ninyong pansinin. Inilabas ko ang card sa bulsa at malakas na inilapag sa mesa. Iyong Black Ace na 9,800 ang isang bote. Iyong pinakamagandang display ang ilabas ninyo. Ilang bote man ang meron, kunin ko lahat. Sa una ay hindi makapaniwala ang waiter. Pero kung totoo ito, hindi niya alam kung gaano kalaki ang komisyon ngayong gabi. Maya-maya dumating ang manager ng club. Nakita niya ang VIP na gustong bilhin ang lahat ng Black Ace ng bar. At naging napakamagalang. May eksaktong 88 bote ng Black Ace ang natitira sa amin. Kapag kinuwenta ang presyo, kailangan ninyong mag-swipe ng 1,000,000. Kumaway lang ako ng kamay. Ikaw na ang bahala mag-ayos. Sabay ng mahinang tunog na beep mula sa POS ng manager. Ibig sabihin matagumpay ang swipe. Sa sandaling iyon napuno ng matinding tuwa ang puso ng manager at ng waiter. 1,000,000 ang halaga at tig 100,000 ang komisyon nilang dalawa. At sina Kishoy at ang dalawa pa sa tabi. Kasama si Wang Zi at ang iba pa. Ay hindi na alam kung paano ilalarawan ang nararamdaman nila. Hindi nila kailanman naisip ang ganitong eksena. Isang biglaang paggastos ng 1,000,000. Pati ang may-ari ng bar ay personal na lumapit para mag-toast sa akin. Ang mga magagandang babae ay walang tigil sa pagpapakaindat sa akin. Ang ibang customer na gumagastos lang ng ilang libo ay pawang nakatingin sa akin ng may inggit. Ang mga tingin ito ay hindi ko pa kailanman naranasan. Ang 4 na babae ay lumapit na may mapagkunwaring lamang. Tiningnan ko ang 4 na babaeng kaklase. Sino ang nagsabing lumapit kayo? Medyo naawa si Kishoy, at sinabi sa akin, sama-sama naman tayong lumabas para magsaya. Hayaan mo na silang lumapit. Malakas akong tumawa. Kung sabi ng boss Eddie sige. Nang makuha ng 4 na kaklase ang pahintulot ko. Masayang masaya silang tumakbo papalapit. Ang unang ginawa ay maglabas ng cellphone para mag-selfie. Pagkatapos ay nag-post agad sa social media. Tiningnan ko ang 88 bote ng Black Ace sa harap ko. Kung normal na tao ito ay ipapaimbak muna bago umalis. At kukunin na lang sa susunod na balik. Para muling maging sentro ng atensyon ng buong lugar. Pero malinaw na hindi ako ganoon. Dahil hindi ko talaga alam na pwedeng iimbak ang alak. Kumaway lang ako ng kamay. Buksan ninyo lahat ng alak na ito. Medyo natigilan ang mga waiter. Ngayong araw lang nila naunawaan kung ano ang tunay na mayaman. Si Wang Zi na kanina ay mayabang pa. Ay magalang na lumapit sa akin. Kanina ay walang alam ang maliit na kapatid. Marami pong nasabi. Paumanhin po. Ang tawag na sa akin ni Wang Zi ay kuya. Ang gabing ito ay punong-puno ng luho. Ang gabing ito ay lubhang kalabisan. Pagkagising ko, sobrang sakit ng ulo ang naramdaman ko. Sobra ang nainom ko kahapon. Bahagya kong naalala na si Lao Chen ang naghatid sa akin pabalik sa sariling hotel. Malapit na ring magtanghali. Kakapunta ko pa lang sa restaurant, ay may 2 taong papalapit sa akin. Ang dati kong kasintahan na si Chin Mingyu kasama si Joe Kai. Napakaganda ni Chin Mingyu ngayong araw. May bahagyang makeup sa mukha, parang namumulaklak na mga bulaklak. Sa puso ni Chin Mingyu ay may pagtutol sa pakikisalamuha kay Joe Kai. Sa mga nagdaang taon, iisa lang ang tunay na pumasok sa puso niya. Ako iyon. Dahil sa utos ng pamilya ay wala siyang magawa kundi sundin. Nang makita niya akong papalapit, halata ang pagkagulat niya. Si Chin Mingyu na may kaunting distansya kay Joe Kai, ay agad lumapit sa tabi niya, at inakbayan ang braso ni Joe Kai. Bahagyang ngumiti si Joe Kai, at tumingin sa akin. May panunuya, hindi ba mataas ang gastos sa hotel na ito? Bakit parang kahit sino ay kayang tumira rito? Tumingin din sa akin si Chin Mingyu. Baka may mga taong iniisip na ang pagtira rito ay tanda na ng mataas na antas. Akala ay nakaakyat na sa mataas. May bago ka na nga. At agad iniwan ang dating minahal. Ang sinabi ko ay bahagyang nagpahinto kay Chin Mingyu. Ngunit hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung paano sisigot. Magalang na pinona ni Joe Kai si Chin Mingyu. Agad kong binilisan ang lakad. Halos kasabay kong pumasok si Chin Mingyu. Ang mga mayaman talaga ay iba. Parang kahit ang amoy ay may halong pera.
Sa sandaling iyon naamoy ko ang pabango ni Chin Mingyu. Tumingin sa akin si Chin Mingyu. Parang ibang tao na raw ako. Zhang Ran, hindi mo kailangang gawin ito. Pagpasok sa restaurant, umupo ako sa katabing mesa nila. Naging hindi komportable si Chin Mingyu. Ang tingin niya ay kusang napapalingon sa akin. Kahit pilit niyang pigilan ang sarili na huwag akong tingnan. Ramdam pa rin niya na ang tingin ko ay nakatuon sa kanya. Sa sandaling iyon tinawag ni Joe Kai ang waiter. Sanay siyang umorder ng mga putahe na may presyong 8,881. Bigla akong sumigaw, "Waiter,